Ang maiinit na balitang dapat niyong tutukan sa One North Central Luzon ngayong Martes. 4 na katao patay matapos mabangga ng trailer truck ang MPV at motorsiklo sa Isabela. Pagsalpok ng motorsiklo sa kotse sa Santa Barbara, Pangasinan, sa pool sa CCTV. Retrieval and clearing operation sa gumuho na ginagawang gusali, puspusan. At silipin ang magagandang tanawin mula sa Patapat Viaduct at Sibang Viaduct. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako po si Chris Zuniga. Patuloy na ipinapanawagan ng One Pangasinan Transport Federation sa LTFRB ang pisong fare increase kasabay ng panibagong oil price hike ngayong araw. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, mula sa 13 pesos na minimum fare, panawagan ng One Pangasinan Transport Federation na maaprubahan na ang 14 pesos na minimum fare sa traditional jeepney sa Pangasinan. Ngayong linggo lang, muling nakipag-ugnayan ng One Pangasinan Transport Federation sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Patuloy nilang ipinapanawagan na maaprubahan ng 1 peso fare increase lalo't mataas pa rin ang presyo ng petrolyo. Iso na nga lang na hinihingi natin dinilay pa kaya dapat maapro na kagad. Kahit papaano raw ay makatutulong ang pisong taas pasahe. Para maintindihan niya pamasahe kasi kung niya, matas pa rin din sa natin ma'am talaga. Ano pa siya 78 pa rin eh. Dati ano lang mga 50 lang po. Hati ang reaksyon ng mga commuter kaugnay sa fare increase petition. Siyempre hindi natin mapipigilan kung talagang tataas yung mga kinakailangang tumaas yung pamasahe. Yung mga nakakaintindi lang sa mga driver kung ano yung karapat-dapat na ano. Ayon sa LTFRB Region 1, hindi basta-basta ang pag-aproba ng fare increase petition. Dadaan sa mga serye ng public consultations bago ito aprubahan. So same yung mga petition na yon na tinignan natin para doon sa fare hike. So as we speak, wala pa tayong update doon. So right now, suspended pa rin yung fare increase po. Samantala, panibagong oil price hike ang ipinatupad ngayong araw ng mga kumpanya ng langis. Halos 2 piso kada litro ang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Chris, bagamat may mga fuel subsidy o cash relief assistance na ibinibigay ang national government, kulang pa rin daw yan ayon sa OPTF at malaking tulong daw sakaling maaprubahan na yung matagal na nilang hinihiling na fare increase. Ayon nga sa One Pangasinan Transport Federation, matagal na panahon na simula nang magpatupad ng taas pasahe sa probinsya ng Pangasinan kaya napapanahon na raw na magkaroon ng kahit piso man lang na fare increase sa traditional jeepney sa Pangasinan. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Iginiit naman ng LTFRB na ang mga operator ang may obligasyon na magbigay ng bayad sa kanilang mga driver sa ilalim ng Service Contracting Program. Sa panayam sa Super Radio DZBB kay LTFRB Board Member Attorney Greg Pua Jr. na ang mga operator ang nakakontrata sa mga programa at hindi ang mga driver. Nabayaran na raw nila ang mga biyahe na maayos na nai-transmit sa kanila. Target naman nilang matapos bayaran ang mga not properly transmitted na biyahe ngayong buwan. Nauna nang sinabi ng ilang driver na ilang linggo nang hindi sila nakakatanggap ng bayad para sa service contracting program ng gobyerno. Sa pool sa CCTV ang pagsalpok ng isang motorsiklo sa kotse sa Santa Barbara, Pangasinan. Nakatutok, Sandy Salvacio. Sa CCTV footage na ito, makikita ang isang pulang kotse na akmang mag-U-turn sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Ventanilla, Santa Barbara, Pangasinan. Makikita rin ang isang motorsiklo na dire-diretsyong binabagtas ang kalsada. Ilang saglit pa, sumalpok ang motorsiklo sa kanang bahagi ng nagmamaniobrang sasakyan. Sa lakas ng impact, tumilapon ang rider. Pero ayon sa mga nagtatrabaho sa establishmento na may-ari ng CCTV, nakatayo rin ang rider at umalis din. Ayon sa ilang residente, madalas daw ang naitatalang aksidente sa lugar.
Marami pong kanto dito, madam. Kaya mga galing sa blind corner, mga ganyan. Kaya yung dito sa highway, matulin ang takbo nila. Kaya yun siguro diyan na maraming na-aksidente. May road signages naman daw pero may mga nadidisgrasya pa rin. Paalala lang po sa mga motorista, madam, na mag-ingat po sila dyan sa highway, lalo na dito sa barangay Ventinilla. Kasi marami pong na-aksidente dyan. Halos taon-taon po yan. Ayon sa PNP, bagamat hindi na iniulat sa kanilang insidente, muli silang nagpaalala sa mga motorista na maging alerto sa pagmamaneho. Samantala, sinusubukan ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang mga sangkot sa insidente. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Search and rescue sa gumuhong ginagawang gusali sa Angeles City itinigil na at ginawa ng retrieval and clearing operations. Ang detalye sa report ni CJ Torida. Retrieval operations na ang pinaiiral ng mga otoridad sa gumuhong gusali sa Angeles City. Nagdesisyon ang Unified Command System kagabi na itigil na ang search and rescue operations dahil wala na raw indikasyon na may signs of life. Sa tala ng PNP Command Post, 4 ang kumpirmadong nasawi, 27 ang na-rescue. Sa bagong impormasyon mula sa BFP, isang individual na nasa listahan ng mga nawawala ang personal na nagpakita sa CSWD upang kumpirmahin na wala siya sa gusali nang mag-collapse ito. Kaya ibinaba sa 16 ang bilang ng mga hinahanap pa. Kung titingnan nyo po, ang pagbaling po ng building is papunta po dito sa Sector 3. Sector 3 and 4, gumanon po siya. So may tendency po dun sa Sector 1, may mga possible openings pero ayun po yung sino-check natin kung paano tayo makapush through. Pero ang pamilya ng mga biktimang hindi pa rin natatagpuan, masama raw ang loob. Napagabagal daw ng aksyon ng mga rescuer, kaya hanggang ngayon hindi pa nadaragdagan ang bilang ng mga natagpo ang biktima. Hindi raw nila matanggap ang desisyon na ihinto na ang rescue operation na hindi man lang sila kinakausap. Apela rin nila sa may-ari ng gusali na magpakita na at panagutan ng insidente. Ang command post pati media pinalayo na para magbigay daan sa heavy equipment. Kasali rin sa retrieval operations ang DPWH para bantayan ang structural safety sa paligid ng mga retrieval team. CJ Torida, One North, Central Luzon. Nakaalerto sa Angalacan River ang mga daan DRRMO dahil sa dami ng mga naliligo. Narito ang report. Nananatiling nakaalerto ang Mangaldan Disaster Risk Reduction and Management Office sa Angalacan River ngayong tag-init. Marami kasi ang naliligo sa ilog tuwing tanghali hanggang hapon. May nakadeploy na quick response team ang MDRRMO upang matiyak ang seguridad ng mga nagpupunta sa ilog. Di naman po lingid sa ating kaalaman na yung Angalacan po natin is maraming nalulunod. So yun po yung main priority ng ating pong LGU na panatilihin at sisiguraduhin natin na walang malulunod sa Angalacan River. 15 QRT members ang araw-araw na nakadeploy sa 12 tributary barangays ng bayan. Ang level po ng tubig natin is talagang mababa. Pero affected po tayo ng high tide, so umaabot po yung high tide sa Angalacan River. So isa din po yun na factor kaya tumatas din po yung tubig sa ilog po natin. Samantala, base sa monitoring ng Pag-asa Agno Flood Forecasting and Warning Center, nananatiling below alert ang water level ng Agno, Sinukalan at Kayanga River sa Pangasinan dahil sa patuloy na nararanasang mainit na panahon. Yung 3 ilog na yun, as of now ay nasa below alert. Ibig sabihin, pag sinabi natin below alert, nasa below 40% capacity yung ating kailugan. Patuloy ang monitoring ng otoridad sa mga kailugan sa probinsya, lalo na ngayong pabago-bago ang panahon. Yung transition period tayo ngayon na from tag-init, papunta tayo doon sa tag-ulan. Although wala pa tayong tag-ulan kaya ito po yung dahilan kung bakit patuloy tayo nakakaranas ng mainit at malinasang panahon. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Sa larawan na ito makikita ang isang tricycle na aksidenteng nahulog sa ginagawang drainage sa barangay Dinalawan, Calasiao, Pangasinan.
Ayon sa mga opisyal ng barangay, nakainom ang driver at hindi napansin ang ginagawang drainage sa lugar. May signages naman daw sa naturang lugar na mangyari ang insidente. Maayos na raw ang lagay ng driver. Sa ngayon, natakpan na ang drainage at nagdagdag na rin ng signages sa lugar. Nagpaalala ang Barangay Council na maging maingat sa pagmamaneho, lalo't maraming proyekto ang ginagawa ngayon sa barangay. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuna ng pahayag ang DPWH. Didili yung project nila dahil may extension pa yun eh. Ongoing pa yung project nila kasi may drainage pa yun doon. May drainage pa na nakakadugtong papasok sa ilog. Nicho ng pinaslang na dating vice alkalde sa Apari, Cagayan, sinira ng mga hindi pa nakikilalang sospek. Tutukan sa report. Patuloy na iniimbestigahan ng pulisya ang pagsira sa nicho ng pinaslang na dating vice-alkalde ng Apari, Cagayan na si Romel Alameda. Pinaniniwala ang nangyari ang insidente gabi noong May 21, 2026 matapos umanong makarinig ng ingay ang ilang residenteng nakatira malapit sa sementeryo. May narinig daw sila na nagtitik-tik, kumakalampag doon sa may sementeryo. So, pinarondahan ni Kapitana sa mga tanod niya. Wala naman silang nakita. Siguro na-alarma sila, nagtakbuhan na. Kinaumagahan na diskubreng nasira at nabuksan ang nicho ng dating vice-alkalde. Nawala rin ang bag kung saan nakalagay ang ilang gamit ng namayapa. Hinala ni Ginang Alameda, pakana ito ng mga taong nais guluhin ang kanilang pamilya. Nanawagan ang pamilya Alameda sa publiko na makiisa at magbigay ng impormasyon upang mabilis na matukoy at mahuli ang mga responsable sa paninira ng nicho. Nag-alok din ang pamilya ng pabuya sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon upang makilala ang mga sospek. So, nung nag-iimbestiga na COP, nakita nila sa CCTV footage na nakuha nila doon sa mga residente doon sir na malapit. Mga teenagers daw na nakatalukbong yung mga nagtatakbuhan na galing doon na area. Matatandang nasawi ang dating vice-alkalde kasama ang 5 niyang kasamahan matapos tambangan sa Bagabag, Nueva Vizcaya noong Pebrero 2023. Noong March 2025, 2 sospek ang naaresto kaugnay sa pagpaslang sa dating opisyal. Hindi naman nila nabuksan yung kabaong. So, ang first dapat namin is pagnanakaw nga. Nagpapatuloy ang investigasyon ng otoridad sa insidente. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Sugatan naman ang 39 anyos na babae matapos na pagbabarilin sa Barangay San Mateo, Batac City, Ilocos Norte, madaling araw noong Sabado. Sa investigasyon ng pulisya, galing sa basketball court ang biktimang isang tindera. At habang pauwi, isang lalaking nakatakip ang muka ang lumapit sa kanya saka siya pinagbabaril. Sugat sa dibdib at binti ang tinamo ng biktima na ngayon nagpapagaling na sa ospital. 6 na basyo at 6 na tingga ng caliber 45 ang na-recover ng pulisya sa crime scene. Inaalam pa ng pulisya ang motibo sa pamamaril at pagkakakilanlan ng sospek. Naman daw silang threat. Wala rin silang nakaaway except sa family nila, sa relatives niya. May mga pagkakataon na may hindi sila pagkakaintindihan pero hindi naman daw yun sapat na dahilan para gawin sa kanya yun. Diskwento Caravan ipinatutupad ng malalaking supermarket sa Pangasinan ngayong nalalapit na ang balik eskwela. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Halos 2 linggo bago ang balik eskwela sa June 8, nagsimula ng mamili ng school supplies para sa 3 anak si Devlin mula sa Dagupan City. Inilista lahat ng kailangan ng mga anak para wala siyang makalimutan. Para makatipid, pinagkukumpara niya ang presyo ng iba't ibang brand ng gamit pang eskwela. Binibili niya ang may mas mababang presyo. Medyo mataas pero kailangan mabili ko kasi kailangan ko sa school. Pinabudget ko yung budget ng bibigay ng asawa. Para mabawasan ang pasanin ng mga magulang na bibili ng school supplies, ipinapatupad sa malalaking supermarket ang Diskwento Caravan na programa ng Department of Trade and Industry o DTI. Nasa 10 hanggang 80% ang diskwentong ibinibigay sa mga mamimili. Mga itinitinda sa Diskwento Caravan, ibig sabihin discounted yung prices at maraming mga freebies. Kabilang sa tipid tips na ibinahagi ng DTI sa mga consumer ang pag-recycle ng mga gamit pang eskwela.
Gaya ng bag, kung medyo kapos sa budget at pwede pa namang gamitin ng lumang bag, ay huwag nang bumili ng bago. Ganon din sa mga notebook. We can recycle our school supplies. At the same time po, yung mga pages ng notebooks na hindi naman nagamit, pwede natin ding idagdag, no? Pag dagdagin ang mga hindi nagamit upang makabuo tayo ng isa pang notebook, no? Samantala, walang nakikitang kakulangan sa supply ng mga gamit pang eskwela sa probinsya. Magtatagal hanggang June 17 ang diskwento caravan ng DTI. Kasama si Ron Alice Trittaniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, Mangaldan Public Market isinasailalim sa general cleaning. Naritong report. Madalas ereklamo ng ilang negosyante at mamimili ang marumi, maputik at maalinsangang bahagi ng Mangaldan Public Market, partikular sa meat at fish section. Pinamumugaran na raw ng ipis at daga ang ilang pwesto. Dahil dito, nagsagawa ng general cleaning sa pamilihan na nagsimula kaninang alas 3 ng hapon at magtatagal hanggang mamayang alas 10 ng gabi. Layo nitong mapanatili ang kalinisan at kaligtasan ng mga stakeholder. Araw-araw naman yung paglilinis natin sa palengke, no? Pero sa ngayon, ang gusto natin, ma-eliminate, lalo na yung mga hindi naman may mga nakikita tayong ipis dyan. Hirit ng ilan, ayusin ang mga baradong kanal na nagiging sanhi ng pagbaha sa lugar. Kasi mabaho, madam, punong-puno na kasi yung drainage, ma'am, kailangan linisan kasi siyempre yung mga customer mabaho pag naamoy na. Ipis, inang mga daga, mga insekto, pagbaha, lalo na pag bahagyang ulan lang, hindi na kami makakabenta. Ilan sa mga gagawin ang vermin at pest control, declogging, larvicidal treatment para hindi pamugaran ng mga lamok ang mga kanal at flushing na isasagawa naman ng DFP. Nakaprograma na rin po yung declogging. Pero ang uunahin po natin ay yung daan papalabas. Kasi mawawalan ng silbi na madiklag namin agad itong public market na kung saan yung dadaanan naman ibarado. Umaasa ang LGU na magiging responsable ang mga negosyante at mamimili sa pagpapanatili ng kalinisan sa pamilihan. Kasama si Henry Dominsil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Narito na ang Ratsyada Balita. Inilunsad na ang Bawat Bayan Makikinabang program sa Tugigaraw City, Cagayan. Sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos, binigyan ng dagdag na pondo ang lokal na pamahalaan. Tig 200,000 pesos ang ibinigay na pondo sa mahigit 800 barangay sa Cagayan. Kabilang sa mga paggagamitan ng pondo ay ang educational assistance para sa mga scholar na tig 20,000 pesos. Bago ito, pinasinayaan ng Pangulo ang Brain and Spine Center sa Cagayan Valley Medical Center. Nakatanggap naman ng fuel subsidy ang ilang magsasaka sa Lubao, Pampanga. Nasa 58 farmers at fisher folk associations na nabigyan ng tulong para makatulong sa kanilang operasyon at produksyon. Bukod sa fuel subsidy, namahagi rin ng cash assistance ang Kapitolyo at LGU sa mga farmers at fisher folk sa bayan. May ilan ding asosasyon na nabigyan ng knapsack sprayers at coolers. Umabot sa 32 katao ang nabigyan ng libreng grocery sa isinagawang palit groserya program ng DENR sa Baggao, Cagayan. Sa ilalim ng programa, maaaring ipalit ng mga residente ang kanilang recyclable materials, kapalit ng mga grocery item. Inipon ng mga tauhan ng DENR ang mga nakolektang recyclables upang maibenta sa junk shop. Ang ipinalit ng mga grocery, mas mababa rin daw ang presyo para maengganyo ang mga tao na ipalit ang mga recyclables nila. Joel Fernandez, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Patay ang 4 sa mga sakay ng isang MPV na nabangga ng trailer truck sa Alicia, Isabela. Base sa investigasyon, nawala ng kontrol ang driver ng truck hanggang bumangga ito sa MPV at isa pang motorsiklo. Sumabog ang gulong ng truck hanggang sumadsad ito sa isang puno. Dead on the spot ang 4 na sakay ng MPV habang sugatan ang 2 iba pa.
Nagtamo rin ng mga sugat ang rider ng motorsiklo. May hawak na raw na dashcam footage ang pulisya na gagamitin bilang ebidensya. Inihanda na ang mga kaukulang reklamo na isasampa laban sa driver ng truck. Wala siyang pahayag. Isasagawa ang malawakang inspeksyon sa mga paaralan sa Dagupan City upang matiyak ang katatagan ng mga gusali. Narito ang report. Magsisimula na sa Lunes ang Brigada Eskwela, isang linggong pagsasaayos sa eskwelahan para maihanda sa darating na pasukan sa June 8. Kasabay ng Brigada Eskwela ay ang pagsagawa ng malawakang inspeksyon sa mga paaralan sa Dagupan City. Susuriin ang structural integrity o tibay ng mga gusali na nagsisilbing silid-aralan ng mga learner. Isa rin ito na naging topic at isa rin ang tututukan. Not only the CDRM office but the whole department po ng LGU ay tututukan po ito. Especially ito ay nakasalang-alang po ang safety ng mga bata. Bukod sa mga school building, magiging mahigpit din ng LGU sa inspeksyon at monitoring sa mga ginagawang gusali. Ito ay isang task din po ng ating City Engineer's Office na wherein kailangan kumpletuhin muna nila yung mga requirements. Merong isang 3-story building na may 9 na classroom ang 1P Guadis Elementary School. Malaking bagay raw sa pamunuan ng eskwelahan na matiyak na matibay ang gusali upang mapanatag ang kanilang kalooban. Sa loob kasi ng eskwelahan ay mahalagang mapangalagaan ang kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral. Part po yun ng Brigada Eskwela po. Yung inspection po ng buong building, yung structure, kung may kailangan bang tawag dito, ayusin, yes, yun, i-repair. Sa huling inspeksyon ng lokal na pamahalaan sa mga eskwelahan sa syudad, ay wala namang nakitang mga bitak na posibleng magdulot ng pagkolaps ng mga gusali. Sa kabila nito, dapat pa rin doon na maging tiyak ang LGU para maiwasan ang kahalintulad na nangyari sa Angeles City, Pampanga, kung saan gumuho ang isang ginagawang gusali roon. Kasama si Ron Alice Teritaniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kapuso, lalong tumaas ang tsansa ng low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility na maging bagyo. Huling namataan ng nasabing tropical depression mahigit 1,000 kilometro silangan ng northeastern Mindanao. Ayon sa Pag-asa, maaaring pumasok yan sa par sa Huwebes o Biyernes at tatawaging bagyong Doming. Sa ngayon, mababa naman ang tsansa nitong tumama sa lupa pero pwedeng hatakin ito ang habagat. Patuloy din ang pag-ira ng southeasterly o southwesterly wind flow at easterlies sa ilang panig ng bansa. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Ilocos Region, ilang bahagi ng Cordillera, Cagayan Valley, pati na sa ilang bahagi ng Central Luzon. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Cast at production ng Kamao at Task Force Firewall sama-samang nanood ng pilot episode kahapon. Naritong report. Pinanood ng cast at production ng pinakabagong GMA Afternoon Prime series na Kamao ang kanilang pilot episode. Bumungad ang non-traditional role na ginagampanan ng batikang aktor na si Neil Ryan Sese, isang closeted LGBTQIA boxer na mahusay na lumalaban sa ring. Ang lead star ng series na si Anton Vinson, humanga rin sa ipinakitang acting skills ni Neil. Bumida rin sa first episode si Yuen Micael na kinilala ng Best Child Performer sa FAMAS at Metro Manila Film Festival. Abangan daw kung paanong tatapatan ni Makmak Batumbakal na role ni Anton ang commendable talent na kanyang co-stars. Nagpapasalamat ang PBB alumno sa kanyang amang si Roy Vinson na tumututok daw sa kanyang action scenes. Sa GMA Prime, suspense after suspense ang pilot episode ng Task Force Firewall. Thrilling ang backstory ng karakter na si Isa na kalaunay ginampanan ni kapuso actress Kylie Padilla. Sa abangan mamaya, ipakikilala na rin ang iba pang mga magiging miyembro ng Task Force Firewall, played by Miguel Tan Felix, Jack Roberto, Buboy Villar, Lexi Gonzalez at Cheska Fausto. Sama-sama nilang pinanood ang premiere episode kasama ang iba pang cast members. Thankful sila sa positive comments ng netizens sa live stream. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Patapat Viaduct sa Ilocos Norte at Sibang Viewdeck sa Cagayan, dinarayo dahil sa magandang tanawin. Ating pasyalan sa report. Dinarayo ang Patapat Viaduct sa Pagudpud, Ilocos Norte.
Mapapawaw ka kasi sa napakagandang tanawin sa dagat. Kung magandang panahon, tanaw pa ang ibang isla sa Calayan Group of Islands. Mahangin sa lugar kaya marami ang dumadaan para makalanghap ng preskong hangin lalo't mainit ang panahon. Sinasamantala na rin ang pagsiselfie ng mga dumadaang motorista dahil sa pang-Instagrammable na view sa lugar. Patok din sa mga turista ang Sibang View Deck sa Barangay Daddao, Calayan, Cagayan. Kakaiba ang tanawin kung saan masisilayan ng pagsikat ng araw. Nakaka-relax at makalalanghap pa ng preskong hangin. Mula sa bayan, 10 minuto ang biyahe sakay ng motorsiklo. Ilang minuto rin ang lakaran paakyat sa view deck. Ayon sa lokal na pamahalaan, may tour guide sa lugar para samahan ng mga turista para sa kanilang kaligtasan. Joel Fernandez, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso natin abroad. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.